Sa isang liblib na lugar ay aking natagpuan ang isang barong-barong na ang nakatira lamang ay mga batang magkakapatid. Ang kanilang nanay daw ay iniwan sila nung sila ay bata pa. Ang kanilang tatay naman ay nasa malayong lugar para magtrabaho at nangangawit ng nyug. Alamin natin ang istorya ng kanilang buhay dito sa liblib na lugar. Christine, hindi ka ba nahihirapan ng ganito yung ikaw nag-aasikaso sa mga kapatid mo? Hindi naman po kasi po kinakaya ko pa rin po kasi wala po yung mga magulang ko, tapos wala din po mag-aalaga sa amin. Yung papa ko na lang po yung naiwan sa amin, tapos yung mama ko po kasi nag-asawa po siya ng iba. Yung mama mo? Opo. So iniwanan kayo? Opo. Bata pa po ako nun. Ilang taong ka nun? Siguro po 10 years old po ako iniwan ng mama ko. Tapos bigla na lang po siyang umalis nung iniwan niya po kami sa bahay. Tapos pagkaalis niya po, hinabol po siya ni papa niya po siya nabutan. Lagi po kayo pinapanood. Hanggang sinundan ko kay Kuya Man. Kuya Man, lagi nyo tatandaan may isang tao na handang gawin lahat upang magbago. Handang tumulong sa hirap ng mga tao. Mabait, may takot sa Diyos, ngalan niya Red Nobino. Yun, isang mapagpalang araw mga kalingap. Nandito po tayo ngayon sa bayan ng San Vicente. Yan. Nag-i-scout po tayo dito. Pasukin natin itong kabundukan na ito. Yan, dahil bihira pa po siguro yung nakakapunta ditong vlogger. Samahan niyo po ako. Tingnan natin kung anong nasa loob nitong liblib na lugar dito sa bayan ng San Vicente. Yan, tara po. So may nakita po tayo dito na hindi naman nakakaangat ng kabuhayan, ano. So ito kanilang bahay. Ito po. Sino pong nakatira dito? Ha? Yung tita ko po. Tita mo? Opo. Wala sila? Wala po. Ang sayang. Kailan sila babalik? Hindi na po sila babalik. Nagtira na po sila sa Albay. Sino pong nakatira dito ngayon? Kami nun po. Ikaw? Sinong kasama mong matanda? Wala po. Yung papa ko po kasi nasa Kapalungga. Saka yung nanay ko nasa Manila. So kayo naninirahan dito? Opo. Ilang kayo magkakapatid? 3 po. 2 babae po, tapos isang lalaki.
2 babae, 1 lalaki. Sino panganay? Ako po. Ah, ikaw? So, ilang taong ka na? 13 po. 13? Okay lang mag-interview sa'yo? Bata ka pa kasi. Okay lang? Opo. Di mo galit yung magulang mo? So yun, ikaw pala ang... Paano mo naasikaso yung mga kapatid mo? Nag-aaral ka? Opo. O yun. Tapos inaasikaso mo pa yung mga kapatid mo. Napakabait talaga ni ate. Ano? Napakabait. So ayun. Ano pangalan mo po? Christine po. Hmm? Christine po. Christine. Sino yung kapatid mo, bunso? Yun? Yun po. So kayong 3 magkakapatid na nakatira dito. May dala akong bigas dyan. Bibigyan kitang bigas, ha? Kukunin ko lang doon sa motor, ha? Tapos konting tanong lang, ano? Dali lang. Balik pa ako, kunin ko lang yung bigas. So yun. So yun, kukunin ko lang yung bigas nasa motor. At kausap natin si Christine. Wala pala siyang magulang. Ang tatay niya nasa Kapalongga, ang nanay niya nasa Manila. So siya ang tumatayong bantay sa mga kapatid niya. 3 sila magkakapatid. So mukhang hirap sila sa buhay, kaya bibigyan natin siya ng bigas. Kunin natin dito sa motor. So ayan. So ito pong bigas na ito ay galing sa Team Kabalikat sa pangunguna ni Rom Aboy, ayan, saka ni Maring Christine Christopher Mosillo. So yun. Kaano-ano nyo po si Christine? Ha? Kaano-ano nyo? Christine? Napamangkin ko malaga makayan. Pamangkin nyo. Din po yan yung bahay niya. Sira din po. Makin. Okay lang pong mag-interview sa kanya? Ha? Bigyan ko ng bigas, okay lang mag-interview sa kanya? Pwede yan. Hindi na. Okay lang po. Ayan. Kasi bata po kasi. Ay! Laglag. Malalabot pa. So, yun, nagpaalam tayo kay tatay, no, sa kanyang tiyuhin. Napadala si Papa. At bigyan natin bigas si Christine. Bata pa pala siya, no? Yan, no? Yan yung kanilang kabuhayan. Yan yung kanilang bahay. Yan. O yan, no? Christine, Salamat po. may bigas ka para... Salamat po. Ayan. Anong grade ka na? Grade 7 po. Grade 7 na. Parang first year high school na yan dati, ano? Saan ka nag-aaral? Sa parokyal po. Naglalakad ka lang? Opo. May baba mo muna, baka makawit ka. Ayan. Hindi naman delikado kayo dito, mga kapatid mo. Hindi naman. Ikaw rin nagluluto para sa kanila. Parang ikaw ang tumayong ama't ina. Opo. Oh. Christine, hindi ka ba nahihirapan ng ganito yung ikaw nag-aasikaso sa mga kapatid mo? Hindi naman po. Kasi po, kinakaya ko pa rin po kasi wala po yung mga magulang ko. Tapos, wala din po mag-aalaga sa amin. Yung papa ko na lang po yung naiwan sa amin. Tapos, yung mama ko po kasi, nag-asawa po siya ng iba. Yung mama mo. Opo. So iniwanan kayo. Opo. Bata pa po ako nun. Ilang taong ka na? Siguro po 10 years old po ako iniwan ng mama ko. Tapos bigla na lang po siyang umalis nung iniwan niya po kami sa bahay. Tapos pagkaalis niya po,
Hinabol po siya ni Papa, hindi po siya nabutan. Kaya po, si Papa na lang po yung nag-ano sa ano. Sobrang sakit naman para kay papa mo at para sa inyo, no? Opo. Baka may ano ka, baka may message ka sa mama mo. Sabihin ko lang po sa kanya, kung gusto niya po pong bumalik sa amin, tatanggapin pa namin po siya kasi nanay po namin siya. Pero kung ayaw niya na pong bumalik sa amin, okay lang po yun sa amin. Kakayanin yun. Kakayanin po namin. Oo, yun. Yun pala, ano, 17 ka na ngayon? Mga 14 po ako ngayon, September 28 po. 14 years old. Opo. Bali, nung umalis siya, 10 years old po. 4 years na. Opo. Halos po ano na din. Umalis po kasi siya noon, ano po, 2019 ata po yun. Tapos po, December 14 po na magpapasko po. Tapos nung nagpasko po, wala pa po kaming contact kahit isa. Hanggang ngayon. Pero ngayon po, meron na po kaming contact. Tawag lang po, pero kapag po natawag kami sa kanya, hindi niya po sinasagot. May pamilya na siyang iba. O, asawa lang po, wala pong anak. Walang anak. Wala po. So, anong message mo sa mga kabataan dyan na katulad mo na nalampasan mo yung mga ganong pagsubok? Sabihin ko lang po sa kanila, kahit po wala po silang kasamang ina, kayanin po nila para mabuhay sila araw-araw, tapos magtapos po sila ng pag-aaral para maipakita nila sa mga magulang nila na kaya nila kahit wala sila. So, napakahirap, no? Nahirapan ka Opo. ba? Oo naman po. Lalo na kung ako pa yung nag-ano sa bahay, nag-aasikas, tapos yung mga kapatid ko, ayusin ko pa sila. Nalaban ko pa yung mga damit nila. Lahat sila. Napakahirap, no? Tapos yung tatay mo Nagtatrabaho po siya para may makain kami. sa Kapalongga. Opo. Kakalis niya lang po ngayon. Kakabayan niya po kanina. Anong trabaho niya? Nagchichinso po siya ng ano. Chinso. Opo. Ayun. So, ito, ikaw naglaban nito mga to. Opo. So, naulan na naman. Kapasok ko sana po yan kasi maulan nga po. Lumabas na yun. So, hindi ito na na bubungan, ano? Gusto mo bang pabubungan ko yan? Tsaka itong mo, oh. Butas na rin, oh. Opo. Halos tumutulong nga po yan dito. Butas na rin. Dito kayo natutulog, mga kapatid. Sana, maayos natin to. Dito ang mga plato nila. Di yung lutoan nyo, ano? Opo, yan po yung lutuan namin. Kahoy ang gamit nyo. Bao lang po yung gamit namin. Bao. Uling? Oh, hindi po. Yung ito lang. Baong panggatong. Opo. Christine. Christina, Christine? Christine po. Christine. Kung may gusto kang hilingin, pwedeng malaman kung ano ito. Yung mapabubong lang po itong bahay namin kasi po tumutulo po ito kapag umulan eh. Tumutulo po yung lahat. Tas pag pag parang nagbabagi po, nababasa po kami pati yung gamit namin. Tapos wala na po kami gagamit kapag nabasa yun. Wala na. Kaya po kung pwede po, sana po malagyan po ito ng Sige. Mga ilan kayang yan? yun ko po. Magtatanong ako kung ilan kasi dito. No? Tapos bibili ako. Galing ko dito. No? Mayroon gumawa dito? Yun ko po. Ang alam ko lang po yung tito ko po dyan. Yung tito mo? Opo. Sige. Babalikan kita, Christine. No? Sana pagbutihin mo yung pag-aaral mo, no? Tsaka yung mga kapatid mo, isinop mo. Yung gabayan mo sila, no? Kasi ikaw lang ang inaasahan nila dito. So yun, Christina, hanga ako sa'yo dahil sa murang edad mo ay ginagampanan mo yung iniwanang obligasyon ng nanay mo, ano? Ganito nga. At ayan mo at gagawin natin tong bubong mo. Bibilang kita ng pawid, no? Ayan, Christina, bibigyan kita ng
pang bili-bili ng ulam, no? So, babalikan kita at tingnan natin kung ano may itulong natin sa iyo, ano? Tuwing anong oras ka nandito galing school? Ano po, 7 po hanggang 3 po na nasa school. Tapos uwi po ko dito. Alas 4. Alas 4 po. So, mga alas 4 ako babalik dito, ano? So, so ayun mga kalingap, ito yung buhay nila Christine. Iniwanan siya ng kanyang nanay nung 10 years old pa lang siya. At yung tatay niya ay nasa Kapalungan nangangawit ng nyug, no? At sila lang naiwan dito, magkakapatid, tatlong magkakapatid. So ayun, at hanga ako sa mga batang ganito na may paninindigan sa kanilang mga kapatid, no, sa pamilya. Ayan. Ito po yung kanyang bahay na nangangailangan ng ano na dato, papalitan na yung mga bubong at yung kanyang wala ng bubong. So yan. So hanggang dito lang mga kalingap. Salamat po sa pagsama. Itong istorya ng buhay ni Christina. Ayan, sana po ay napanood natin na sa murang edad ay pilit niyang tinataguyod ang kanyang mga kapatid. Ayan, maraming salamat po. Spread love po sa lahat. God bless po. Bye-bye.